Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin itong reaction, opinion, itong post ni Dare to Us 5 minutes ago. Sabi dito, Senator Amy R. Marcos, please make sure magkaroon ng Senate investigation. Kasi lumalabas ngayon, ang Senate President, sabi niya, I will not dignify that kind of accusation. May pabiro pa. Baka hanapin sa akin ng misis ko yung 5 maleta eh. Dinala sa patawa-tawa. But the allegation is very serious. Hindi lang siya, may iba pang mga senador na pinaratangan na nakatanggap ng maleta. Ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman naman, mahirap magpatawag ng pagdinig kung lacking in believability. Hindi ka bilib-bilib ang kanilang mga akusasyon. So ito, hindi nagpapatalo si Senator Amy. May official statement siya. Sabi, this is not about whether the affidavits of the 18 former members of the AP deserve to be dignified. When accusations of such seriousness are made under pain of perjury, the duty of our institution is not to ignore them, but to examine them. Kasi ang gusto nila, ignore, deadma, lousy script, ano pa? Hindi pang award. Kalimutan nyo na yan. Mag-move on na tayo. Parang gusto, ganon ang gusto nila eh. Indeed, they claim that 802 billion pesos of physical cash passed through a single person in a span of just 2 years is incredible. However, precisely because there are doubts as to the veracity of the claim, then all the more reason to allow the affiants to fully explain and substantiate their allegations under scrutiny. An inquiry protects not only the public interest but also the reputations of those accused. Should the investigation ultimately reveal that the allegations are fabricated, then justice equally demands that those who maliciously drag the names of others into controversy to be held accountable. The Senate should not allow the reputation of several of its members, including the Senate President himself, 5 maleta, to be smirched if such is the case. Whether the allegations are proven true or exposed as false, truth can only emerge through investigation. The question therefore remains, why should there be any fear of an inquiry? Ang ganda ng tanong, ano? Salamat po, Senator Amy. So, sinasabi, parang imposible daw, sinasabi ni Senator Lacson, na yung 800 billion pesos, imposible na ma-deliver in just a span. Kasi sinasabi ng mga Marines, nagsimula at ang delivery, correct me if I'm wrong September of 2022 hanggang mga middle of July, bago pumutok yung flood control controversy. Imposible, sabi, na yung ganyang kadaming pera mai-deliver nyo lahat. Sabi ng mga Marines, halos araw-araw sila nagdi-deliver eh. So yun, ang hindi ka panipaniwala. Sinasabi ni Senator Amy, yun nga, halos hindi ka panipaniwala, di dapat imbestigahan. Para kung gumagawa lang ng kwento itong mga ex-Marines na ito, malalaman natin through investigation na dapat silang maparusahan. Di ba? Bakit? Kailang. Isa pa, sabi niya, dapat ang reputasyon ng Senado na
kasama ang Senate President and 3 others na akusahan, dapat protektahan. The only way to protect the Senate, the only way to protect the reputation of the Senate President, sino pa yung Ligarda, Mark Villar, I think Erwin Tulfo, correct me if I'm wrong. Kasi sabi ni Attorney Baligod, si Erwin Tulfo, nakatanggap siya ng maleta noong congressman pa siya at ngayong senador na, nakatanggap pa rin. Yun ang narinig ko kay Attorney Baligod. So, the only way to protect the reputation of the Senate and its senators is by conducting an investigation para magkaalaman. And I agree ako kay Senator Amy. So ang tanong, bakit? Sabi niya, why should there be any fear of an inquiry? Bakit kayo takot? Imbestigahan. Di ba? Napanood ko yung interview ni Ma'am Jessica Soho sa Selected Marines, mga anim lang ata sila, kasama si Attorney Baligod. Direct na tinatanong ni Ma'am Jessica, yung pag-deliver nyo kay Presidente, paano yun? Very clear yung sabi ng isang sarhento na 5 maleta yun, ma'am. Sinuportan ng isa, ma'am, to support yung claim ni Sergeant, kami po ang nagsakay ng 5 maleta na yan doon sa Lexus na bulletproof at i-deliver doon sa saan bahay ba yan ni Presidente? Yes, ma'am. Sa tabi ba yan ng lake? Yes, tabi ng lake. Sinong nakatanggap? Basta ito, yung interview na lang kay Attorney Baligod. Sandro Marcos daw ang tumanggap. So, may picture sila. Na nandun Sandro Marcos tumanggap ng maleta. At mayroon pa rin daw picture. Kasama ang Presidente, picture. Kailang hindi pa ipinapakita ni Attorney Baligod. Maro. Itong si Attorney Baligod, marami siyang bala, hindi niya inilalabas lahat. Galing. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo o giyero. So, siya lang nagpasan. So muna ni ang ilang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. Para kumartilyo bro. Muna pagmartilyo dia. Ano bro? O karon human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga ayero. Sa Ginoo nga salamat sa Ginoo nga panghasin nga di na may mga ulanan. Oo. Salamat po.
magpa inaat unta nga magpadayon ang inabang para dagan ang may nabangan. Salamat kaayo. Salamat.